sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oy, congratulations sa former Customs Commissioner Bienvenido Y. Rubio. Ba mga brethren, ha? Newly raised, newly obligated brother ng Assembly of Customs Travelers Masonic Lodge UD. Congrats! Oras sa Father Jerry Ormos, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Ano ba talaga? Ayan, maganda umaga sa mga gods of Padre Faura, CJ Alex Jesmundo, sir. Ano ba talaga, ha? Duralex Sedlex o Vox Populi Vox Dei. Ayan, alin ba ang mananaig? Ayan, kailan ipatupad ang Duralex Sedlex? The law is hard but it is the law. Ayan, or the voice of the people is the voice of God. Alam po niyo mga kaibigan, parang ganyan po ang mga pinagtalunan sa Senado kahapon. Abay, ano ba talaga, kuya? Ayan. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, kailangan daw we have to bend the law sometimes. Pero mabigat din itong away ni na. Hindi naman away, ha? Abay, issue na Senator Ping at Marcoleta. Ayan, marami ang ano ba talaga si Marcoleta? Parang ang tingin po na iba, parang nagiging obstructionist. Ayan, although sabi naman, hindi, tinatama ang batas. Ayan, eto pa, ayan, si Secretary Boying naman, naintindihan natin si Secretary Boying dahil alam po yung galit ang bayan. Gusto isoli ang mga perang ninakaw. Pipigilan ba natin itong si pangalan to, si Alcantara o kaya si Bryce Hernandez na magsoli ng pera? Ayan, kasi ang sinasabi po ni Senator Marcoleta bilang isang abogado abay, hindi daw mauna yung restitution. Ayan, yung pagsosoli, ayan, ng mga ninakaw po nila, mga kaibigan. Yan po ay usapin ng mga abogado, ano? Pero sa ating mga mamamayan siguro, abay, parang snatcher. Ayan, nahuli mong nagnakaw, ha? Alangan namang kung isinosole ni nakaw, abay, di ba natin tatanggapin yun? So anyway, usapang abogado po yung mga kuya, mga ateng. Ang dami, ayan, blockbuster po ang palabas sa Senado kahapon. Damdaming Bayan. Pero grabe talaga mga kuyang, mga ateng. Abay, anong sabi ni Bryce Hernandez nung tanongin ni Senator Bam Aquino? Abay, lahat ng mga public works, mga projects sa Bulacan, mahibigan, since 2019, hindi lamang flood control, pati mga school buildings, kalsada, tulay, substandard. Walang ha? Pero may mas malupit pa dyan, ha? Yung ikinanta naman ni, isa pang ikinanta ni ni Bryce Hernandez. Aba, yung pong pagdi-deliver ng pera, makuyang mga ateng, grabe, walang bilyones daw po yung dineliver kay Kong Saldico, ha? Abay, ilang van yung pinagsakyan nung
50 maleta, ha? Ayan, 20 or 50 na maleta, ha? Abay, isang maleta pala ay 50 million. Ganun pala yun. Lupit, ano, ha? So, iyan po, mahabigan namang mainit na issue kahapon. Pero eto, mainit. Ayan, abay, idinawit na po yung 3 senador. Ayan, si Senator Jinggoy, Senator Villanueva, pati yung nanahimik na Senator Bong Revilla. Ayan, nabanggit din po ang pangalan. At ang malupit po rito mga kuyang mga ating, ayan, may mga mga Yusek pa. Ayan, si Yusek Bernardo. Ayan, si former congresswoman. Babae mga kuyang mga ating, ha? Meet sa kahayon na, uy, walang ano, ha? Ang tanong nga dyan o nga pala, ha? Magtanong nga tayo ng taga-AMLAC. Ayan, pagka ba freeze ang mga bank accounts, ayan, yung tanong din ng 2x2 kanina. Abay, kasama ba ang mga properties, ayan, mansion, mga bahay, mga mamahaling sasakyan, yan ba ay kasama sa freeze order o mga ano lang, ha? Mga tawag nito, mga pera lamang sa bangko. Daming bayan. Nako. Kaya tuloy na pagbibintangan po ang mga taga-ko mahabigan na komisyon o audit. Nako. Nababanggit din po mahabigan ang Commissioner Lipana, ha? Ayan. Abay, pati mga taga-ko ay may sumasali din sa ano? Sa bidding ng flood control. Alang yan naman ano, ha? Abay, siya ba may kumpanya ng flood control ni construction company ni Commissioner Lipana? Ayan. Dapat pala ito sa DPWH, pero alam po niyo mga ating, ang galing palang kumanta nitong si ano, ha? Si Alcantara. Ayan. Henry Alcantara at saka itong si Bryce. Ayan. Bryce Hernandez. Ayan. Pwedeng isali sila sa ano, ha? Sa singing contest. Ang gagaling pala ano, ha? Ang lulupit, ha? Pero eto mahabigan, nakalimutan natin ano anong sabi ni Senator Pinky Marcoleta, ha? Ayan, bakit pinoprotektahan mo ang mga diskaya? Ayan, may alam po tayo mahabigan na protector talaga ni ng mga diskaya, ha? Kilalang-kilala po natin yan mga kuyang mga ating, ha? Ayan, mga kuyang, kilalang-kilala natin ang protector ng mga diskaya, ha? Sino siya? Abay, ang pangalan po ay Cornelio Samaniego. Daming bayan. Siyempre lawyer niya yan, ano, ha? Pero eto, sino pa ba ibang senador na madadawit dyan? 6 daw po ang senador. Abay, nga, yung isa, bakit daw nasa mga litrato, nasa mga memes, hindi daw nakakasama? Ayan, yung super galanteng magregalo sa asawa. Ganun ba yun? Daming bayan. Pero nakalimutan natin mga kuyang mga ating Mr. President, Secretary Boying, abay, ang dapat nating pasalamatan dito, ang dapat nating sabitan ng medalya, Mr. President, ha? Abay, Justice Andres Reyes ay si Engineer Ramos ng DPWH. Siya ang bayani po dito mahabigan dahil kung hindi niya tinanggihan yung pagpirma dun sa mga anomalya dyan sa mga project dyan sa Bulacan, ay hindi mabubulgar ang mga ito, ha? Kaya dapat itong pasalamatan at dapat protektahan. Ano nga bang first name ni Engineer Ramos ng DPWH? Siya lahat ang susi po nito mga kuyang mga ating, ha? Secretary Manny Bonoan. Ayan. Abay, Secretary Bonoan napapailing na lang kahapon sa mga revelation nitong si Engineer Hernandez at Engineer Alcantara. Daming bayan. Samantala, alamin natin ang latest. Nako, eto nga pala yung mga idinadawit sa mga financier daw po ng riot. Ayan, kaguluhan dyan sa Menjola noong linggo, ha? Abay, nagsalita na po at itinatanggi Yorme Isko, ha?
Ayan, nagsalita na kanina si former Congressman Harry Amping dun sa interview ni Kong Angelo Palmores kanina, ha? At maging si Attorney Ferdinand Topacio. Ayan, abay itinatanggi po na sila ay may kinalaman, nag-finance sa mga nanggulo. Ayan, yung mga sinasabi ni Secretary John B. Cremulya na binayaran na po ng tiga 3,000 para manggulo dyan sa rally sa Menjola. Daming bayan. Pero sa mga kaguluhan po ito, mahabigan, ha? Alamin nga natin kung ano ang latest mula sa Malacanang. Ano ang sabi ng Pangulong Marcos ngayon na Mislet dito sa mga naglalabasang mga issue, ha? Abay, baka daw magkaubusan ng mga senador, ha? Abay, paano ito pagka anong mangyari sa mga senador na nadadawit po dito? Mabiyan kung 6, ha? Kung 6 yung madadawit na senador, ayan, paano ba yan, Chairman Boy George Garcia, sir, ha? Magkakaroon ba ng special election para sa mga mababakanteng posisyon ng mga senador kung sila po ay mapapatunayang guilty, o nga pala pagka nasampan pa sila ng kaso, sila ba ay mananatili bang senador kung makulong sila. Ayan, sa bagay kahit nakulong na iba nun, ano pa rin, ha? Parang si Senator Laila de Lima, di ba, nakulong siya pero siya ay gumagana pa rin bilang isang mambabatas dahil hindi pa naman napapatunayang guilty. Daming bayan. Pero eto mula sa Malacanang, latest mula sa Palasyo, ha? Abay, tahimik ang Malacanang, ha? Pero iba ang report ni Mislet. Akala ko Mislet si Pangulong Marcos ba nanood din ba ng palabas sa Senate kahapon? Siguro, o pang taga Nielsen, ayan, siguro kung nagsagawa ng survey po, mabigan ang taas ng rating ng Senado kahapon, ha? Implementing rules and regulations ng konektadong Pinoy Act. Ano itong Pinoy Act na ito, Miss Leta? Ilalabas daw sa susunod na buwan 3 foreign telcos interesadong pumasok sa Pilipinas. Aba, sa bagay, mahabigan, kailangan natin yan para lalong pagandahin ng ibang local telcos ang kanilang serbisyo. Kasi kung sila-sila lang po, mahabigan, parang hindi yata masyadong mabilis yung improvement nung kanilang serbisyo. Pero kung may papasok na foreign telcos, ha? Abay, di mas maganda ang competition. Baka mas mura pa. Daming bayan. Sino itong mga foreign telcos nito? Arrest number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay target ng Department of Information and Communications Technology na mailabas sa unang linggo ng Oktubre ang implementing rules and regulations ng Konektadong Pinoy Act. Lalo ng bagong batas na gawing mas madali para sa mga service provider na pumasok sa merkado, pasiglahin ang kompetisyon at mag-alok sa consumers ng mas marami at abot kayang mga opsyon para sa serbisyo ng internet. Kaugnay nito, iniulat ng DICT na may 3 malalaking dayuhang telecommunication companies ang nagpahayag ng interes na pumasok sa Philippine market. Hindi muna pinangalanan ni DICT Secretary Henry Aguda ang foreign telcos habang hindi pa nailalabas ang IRR. Sinabi rin ito na bukod sa 3 ay mayroon pang nasa 100 na aplikante. Lakay, ngayon ay wala pang inilalabas na schedule ang presidente. Hanggang kahapon, ang binabanggit ng palasyo ay abala ang Pangulo sa pagtutok dun sa mga sa epekto ng bagyong Nando. Di ba nakinig ng di ba nanood ng palabas sa Senado kahapon? Yung now showing? Blockbuster yan. Hindi nabanggit Lakay basta ang sabi ay tumatanggap siya ng regular updates mula kay Defense Secretary Gibo Chodoro dun sa epekto ng bagyo. Ayan. Okay, so abay, hindi ba uwi ng Ilocos ang Pangulong Marcos? Abay, grabe, ha? Abay, yung aking makababayan sa Chinatown, sa Pinili, Ilocos Norte. Abay, nagre-reklamo yung ang tawag nun,
kung kailan na bumukadkad na yung palay, ayan na tawag namin bugi, ayan na yung lumalabas na yung butil, Miss Let, abay saka pa dinapurak ng bagyong Nando, ayan kawawa naman yung aking mahaba dyan sa Ilocos. Ayan, oo. Oo, Lakay. At saka matindi rin talaga yung naging pinsala ng Bagyo Lakay. Aalamin natin kung kailan bibisita ang presidente sa mga naapektuhang lugar. Ayan, oo. So, walang saan itong meeting ng Pangulong Marcos, itong mga foreign telcos? Sino mga foreign telcos ito? Oo, hindi pa muna binanggit Lakay kasi nga wala pa yung IRR. So, baka maudlot. So, ayan, hintayin natin paglabas ng IRR at saka babanggitin niya ng DICT. Ayan, ito mga foreign telcos ba? From USA, China, India, ayan, ano ba? Anyway, wala... Malaman natin Lakay kasi dun sa mga... actually, sa bawat bansang pinuntahan ni Presidente ng mga nakaraan Lakay ay palagi nababanggit yung connectivity. So, malalaman natin kapag napangalanan na yung tatlo na yan. Okay. Ngaruda, maraming salamat, Miss Latna. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Abay, ba't ayaw, ba't ayaw magsalita ang mga senador ngayon? Ang lupit, grabe mga kuya mga ateng, bilyones, pero itinanggi na rin po ni Congressman Saldico ang mga bintang sa kanya na siya ay tumatanggap ng obligasyon. Pero siguro para kay Congressman Saldico, bumalik na sa Pilipinas at harapin ang mga aligasyon sa kanya. Pero ang tanong dito mga kuya, abay pagka bumalik ang Saldico, abay gagayahin din nga sina Alcantara, sina Hernandez na kakanta rin. Ayan, sino ba ang most guilty dito sa budget insertion at dito sa mga flood control scandal na ito? Daming bayan. Meron daw off-taking sa... ganun ba? Ayan. Anyway, sige, abangan natin. Tawagan natin si Raymond, Ano ba ang latest, Raymond? Marami nagtatanong sa akin, Sino ba yung tatlo pang senador? Ayan, dahil 6 daw po yung senador mahabigan na posibleng dawit din dito sa flood control project scandal na ito. Standby Raymond at Paas, standby manang Milky Rigunan. Good morning kay Congressman Kiko Barsaga, Iba rin to, karakter din tong batang ito Ang dami mga komedyante mahabigan, Daming bayan. Babalikan natin ang mga reports mula sa Senado, mula sa Kamara. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Abay, Justice. Ayan. Justice Sam Gaerlan Apo. Ayan. Abay, sikat na sikat ngayon yung isa sa mga nominees. Ayan, applicants. Oras Mr. General Edwin Ernie, alas 8:33. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Si standby man ng Milky Rigunan. Sa panito na tag-ulan mga kuyang mga ateng, madami na naman ang nagkakasakit. Kaya dapat ay maging malusog at aktibo po tayo. Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, abay sunod lang tayo. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, syempre yung world class. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, world class. At gamot sa cholesterol, syempre, world class pa rin mga kuyang mga ateng. Pero presyong abot kaya. Sabi ko sa inyo presyong Ilocano. Rhea Generics po kasi, ang mga gumagano ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lanbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics.
If symptoms persist, consult your Doctor. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga nanonood sa atin. Isang magandang umaga po. Ngayong 92 days na lang, Lakay. Wow, ha? Pasko na. 92 days na lang. Yes, Ayan. ganun na kabilis, Lakay, ang panahon. Ayan, malalaki ang bonus kaysa DPWH. So nangyayari ngayon, Lakay, baka hindi. Hindi ba? Alang ha? Abay, tama itong reaction ni Most Merciful. Ayan, former mayor ng Olongapo, Mayor Roland Paulino. Ayan. Bakit, Lakay? Ano sabi niya? Yung mga government officials, may mga yung off-taking ba? Ayan, yung pasumpa-sumpa pa sila. Yes, ganun, ayo. Abay, sinasabi dun na I will uphold the Constitution and the bylaws of the Philippines. Dapat dagdagan. Ayan. Dagdagan, yes. And I will not steal. Yes. Thou shall not steal. Yes. Thou shall not steal. Dapat. 7 commandments yata yun. Kasama yun, Lakay, sa 10 commandments, Lakay. Oh, thou shall not steal, Sister Pero pang-pito L. siya. Pang-pito, Oo. ayan. Oo. So, pang-pito. Pang-pito. Pero parang hindi naman kaya sundin. Siguro wala nang papasok sa gobyerno. Oo, wala na, Lakay kasi hindi nila kaya yun. Hindi sila makabili ng Ferrari, ayan, Lamborghini. Hindi sila makapag-provide at pambili ng mga luxury items para sa kanilang mga pamilya. Ayan, ng $100 million na worth na alahas. Sing-sing, ayan, diamond ring kay Mrs. Ayan, Cartier, ayan. O kaya ay apartment sa sa Paris, ayan. Grabe, Lakay. Harapan ng Christian Dior. Diba? Kapit-bahay lang, Lakay. Ayan, sa California, sa LA. Yung isa pang buong pamilya dinala doon. Dahil mayroon na siya doong property. Diba? Mechanic na. Mechanic abe. Ayan. Hindi pa bumabalik mechanic. Mechanic, ito sino lang ganisa. Ay, naka talaga. Ayan na. Alam po yung mahabigyan ni masama-masama ang loob natin, pero ayan, tinatawanan na natin dahil mabuburyong tayo sa sama ng loob. Baka tayo pala kaya nga ma-high blood. Kaya nga ayan mo sila, ma-high blood din ang mga yan. Makakarma rin kayo. Actually, nakakarma na nga, Sister L. Ayan, pero ang tanong bakit ganun? Ayan, abay sa Senado, ba't ganun mo official natin sa yung iba wala ng delikadesa? Actually, Lakay, ang kakapal na mukha yun. Parang, di ka ba nahihiya? Ay, Secretary Boying, ayan, ba't tayo mong sumagot? Baka busy, Lakay. Nire-reserve pa yata sa executive session sa Sabado. Ayo, tsaka baka napagod sa hearing kahapon. Ayan, Yusek, kasi umalis sila, pumunta sila, bumalik sila. Ayan, bilib ka rin kay Boying, Secretary Boying, makalma kahapon habang pinipikon ni Marcoleta. Yung classic talaga itong si Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta kasi, Lakay, medyo may pagkapansin ko lang sa kanya, yung high pitch siya, Lakay. Pero parang normal niya yata yun yung parang normal na yung akala nito parang nakikipag-away lagi. Parang alaskador. Pero sabi, obstructionist yata itong porke ba hindi na siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Ayan. Inaaway si Senator Ping. Ayan. Daming
Pero alam mo mata, ang report mula kay Val Gonzales. Anong report ni Val Gonzales, ha? Abay, may assignment sa akin ito, ha? Ayan, mememuhan ko na to, ha? Ano bang assignment mo sa kanya, abay, Lakay? Di na ako believe sa kanyang pagiging investigative reporter, eh, ha? Bakit? Mahina, ayan, Hindi ma-penetrate yung aking pinatututukan sa kanya. Ayan. Baka mahirap pasukin, Lakay. Kung magaling kang reporter, may paraan yan. Diba? Naririnig ka ni Val Gonzales, nasa linya na. Nasa linya na ba? Ayan. Nabawalan ko ng bilib dito. Ayan. Tinatalo na siya ni Boy Gonzales. Natatalo na ng kuya. Pero ito, isang dati empleyado ng DPWH na naging bilyonaryo. Wow! Sino ito, ha? Empleyado lang, hindi opisyal, Val, ha? Ayan. Naging bilyonaryo. Naging bilyonaryo dahil sa ito na yung 4 na construction companies na nakakuha ng multi-billion peso flood control project. Nagtatago na. Aba. Sino yan? Sino itong dating empleyado lang, ha? Empleyado ito, Val, hindi wala opisyal. bang posisyon to? Hindi secretary, hindi USEC, assistant secretary. Ayan. Sino ba yung USEC na super yaman na raw? Bilyonarya na raw, Sister L, ha? Alin si ano? Ayoko banggitin kasi nandun yata yung kahapon eh. Yung bumili ng gown sa isang occasion na halos 1 million ang halaga, Sister M. Ay talaga lang. Oo, grabe. Ay, grabe. Tinalo pa ang sumali sa Miss Universe na oo naman. Grabe naman. Kaya sabi ng mga taga-customs at BIR nagkamali yata kami napasukan kuya nga dapat sa DPWH kami. Alamin natin ang report mula kay Val Gonzales. Sino itong taga DPWH na to, Val Gonzales? Aris number 5, Valentino. Please come in. Mayor at Sister L, hindi na nagpapakita pa sa kanilang barangay dito sa barangay Pansol, Quezon City. Itong isang Val. empleyado. Val, sandali, maputo lang kita. Baka makalimutan ko. Alam mo naman naubusan ako ng Memo Plus Gold. Di ba nakakainom ulit? Panawagan ko lang kay Secretary Vivencio Dizon. Ayan, Sec Beans. Abay, patutukan mo nga yung DPWH sa Quezon City. Nag-report yung aking bubit kahapon. Naku, bossing, Lakay, sabi niya, abay yung mga dokumento, papeles dito sa DPWH Quezon City. Abay, sinesredder na. Ayan, sinisira na. May mga ini-snowfake pa. Ay, talaga, Lakay. Kaya pakitignan po, sino ba ang chief ng DPWH sa Quezon City, Sec Beans? Ayan, baka kilala mo ba? Sino ba ang chief ng DPWH sa Quezon City? Hindi ko rin kilala. Hindi mo alam. Pero ayan, ngayon lamang, bago mo ko tawagin, ay kausap ko itong si Secretary Dizon. Ano sabi? Dahil eto, Mayor, etong dokumentong ito, hindi ito masisred, Mayor. Bakit? Hindi ito magugunting dahil hawak-hawak ko na. Yung mga initial na mga dokumentong ito, Mayor. Ano ba yan? Kausap ko si Secretary Dizon. Val, yan ba ay Origo certified true copy yan? Ayan, Xerox ba yan? Eto, Mayor, sertifikado ito, Mayor, dahil galing mismo sa website ng DPWH. Kaya itong mga ito ay talagang sertifikado. Mga dokumento talaga ito. Dahil sa website lang ay makukuha na, Mayor. Ilan lamang ito, Mayor. Dahil ilan lamang ito, Mayor, at ang sabi ni Secretary Dizon sa akin ay dalhin ko raw sa kanyang opisina. Mayor, kung nasa website na nila yan, meron na sila niyan. Ba't napapaguring ka pa? Dahil, hindi, may mga iba pa kasing mga kung hindi kasi magsusumbong yung ating mga kababayan, Mayor, ay medyo mahihirapan sa dami ng mga tama ka. Mga dapat na imbestigahan. Sa dami ng mga problema sa DPWH kailangan ng tulong ng sumbong ng bayan. Ayan. Okay, basa. Sino yung dati empleyado ng DPWH na naging bilyonaryo, ha? Ayan, na nagtatago na ngayon. Wag muna nating pangalanan, Mayor. Wag ka na mag-report. Wag muna nating pangalanan dahil sige, clue na lang, clue. Eto, ibibitawan ko muna, mabigat sige. Etong
empleyadong ito, Mayor, ay babae. Wow. Ating empleyado ng DPWH ito ay isang babae. Ngayon ay hindi na napagkikita. Hindi na napagkikita sa kanilang barangay dito sa barangay Pansol, Quezon City. Pansol, Nag-deactivate na, Mayor. Nag-deactivate na. Social media. Kanyang social media account, Nako. 10 ng kanyang pamilya. 10 ng kanyang pamilya. Ito yung dating staff, babaeng staff ng DPWH na nagtayo ng 4. Dating staff ng DPWH na babae na nagtayo ng 4 na mga construction company. Abang galing, ano? Sa mga dokumento, Mayor, doon sa mga dokumentong hawak ng DCRHOs, ay hindi bababa doon sa 4 na bilyong piso. Wow. 4 billion pesos ang halaga ng mga kontrata para sa pagtatayo ng mga flood control project doon sa isa pa lamang, Mayor, doon sa 4 na itinatayo. Val. Flood control companies. Sandali, tanungin ko lang si Very Merciful. Ayan, si Attorney Vladimir Amir Putin. Ayan, Putin Pilaes. Ayan, alamin ko kung paano ba magtayo ng construction company. Ano ba ang requirements? Turo mo kami ni Sister Elna magtayo ng construction company. Okay, proceed, Val. Mayor, ang binabanggit ay apat lang kasi yung nasa aking pangalan, Mayor. Pero ang binabanggit ay 8 mga kumpanya yung naitayo nito. Yung naitayo nito. Doon sa isa pa lamang na kumpanya, Mayor, na nakapangalan mismo dito sa dating staff ng DPWH, babae, ay nagkamal na o nakakaupo na, Mayor, ng 4.5 billion pesos. Yung hawak kong dokumento kanina na binitawan ko dahil mabigat, 4.5 billion yun. Paano pa kaya yung iba pa nitong mga kumpanya? Kasi 4 yung nasa akin ang pangalan ng mga kumpanya, nakapangalan sa kanyang mga anak. Puro letter J, Mayor, eh. Wow, letter J. Dahil puro letter J yung pangalan, Mayor. At ayon initials ba ng pangalan niya yan? Initials ng pangalan niya tsaka mga anak? Yes, correct. Initial na mga pangalan at panganak, Mayor. Ano ba yan? Jeyo? Jal? Ayan. JJ? Alam mo, Mayor, yung nai-report ko sa inyo na ilan doon sa mga flood control projects, mga pumping station dito sa Quezon City. Isa doon ay isang kumpanya. Ay, siyang kontraktor. Sige. Pinapaikot-ikot mo pa kami. Hoy, makinig ka. Ayan. Sandali. Binibitin mo kami. Kunin yung papeles. Basahin mo yung pangalan ng mga construction companies na yan. Total, ibibigay mo na rin lang kay Secretary Vince Dizon yan. Baka mauna pa siya. Unahin mo kami. Nandyan naman nakamo sa website eh. Ayan. May instruction si Boss Robert eh. Ano, no? May instruction daw si... Una daw babanggitin. Sino may instruction? Sila kay Romel. Si Romel. May instruction sila kay. Ayan. Ayan. Sino ba susundin mo? Hindi ko. Alam mo, Mayor, hindi ko alam kung dadamputin ko na. Damputin mo na. Ako may order. Ayan, damputin mo na, Val. Papeles yan eh. Bakit? Masama bang banggitin yung pangalan ng construction company? Wala naman tayong sinasabi against. Babanggitin naman yung pangalan ng construction company. Basahin ko itong... baka ilipad. Total, may record naman yan sa SEC yan. Ayan, sa DPWH. Anong masama? Hinahanap ko itong pangalan. Mabigat kasi ito eh. Pahawak mo muna. Sino ba yung driver mo? Si Pogo King ba? Ayan, pahawak mo muna. Si Pogo King. Si Utoy Ibrahim Gaddafi. Di ba si Pogo King yan? May driver po kasi rito mahabigyan. Driver ng Pogo. Ay, siya nga. Si Pogo King. Ayan. Sige. Sa susunod, interviewin natin dahil yung kanyang dating among Chinese bumalik na ulit dito. Mayor, nagtatalo pa rin yung isip ko. Papapatay ko nga ito eh. Instruction ko na nga ha? Para magkaroon ng trabaho si ate ni Cam. Ayan, si ate ni Seiko. Ayan. Hindi na mga abogado natin dito. Ito yung mga kumpanya. 8Ks Construction Services. Ano pangalan? 8Ks. Juliet. Dahan-dahan Bala. Baka mamaya dapat... Teka muna. Construction Services. Valentino, dahan-dahan para marinig natin. Baka mamaya
dapat maisama to sa top 15 ng Pangulong Marcos sa kanyang zona. Hindi na isama ito ha? Sige, dahan-dahan. JJ's Construction Services. JJ Construction Services. Ay, Val, 8 J's, di ba? 8 lakay 8. 8 J's, 8 J. Yes, 8 J's. Ang binabanggit, walo daw yung anak nito. Kaya 8 J's. Yun yung primary construction na company. At itong mga pinangalan na dun sa mga anak, GE Construction Services, JIIK. JIIK. Tapos itong Jim and Gem Construction Services. Yung Jim, letter I, yung isa naman Gem, J-E-M. J-E-N, okay. Tapos may isa pa, 4J's Construction Services. Aba, may 8J na, may 4J pa. Ayan, Initially, ayon doon sa ating source, ay 8 yung kanyang panganak. Pero etong pinangalanan ko, Mayor, etong pinabasa mo, Mayor, lilinawin ko, pinabasa mo, Mayor, ay 4. Pero etong 4 na ito, pero initially binabanggit ay 8. 8. Alam mo ba, Mayor, kung ano yung mga dating trabaho ng ilan sa mga anak na ngayon ay nakapangalan na dito sa mga construction company na ito? Yung isa, noong mga taong 2017-2018 ay isang tricycle driver. Yung isa naman ay isang promodizer. Ang gagaling. Mga street smart. Madiskarte. Madiskarte. Ang gagaling naman nila. Dun sa walay na panayam ko, Mayor, Ito, na magkukumpirma, isang lokal na opisyal ng Quezon City. Kausap ko itong isang opisyal ng Quezon City na nakakakilala dito sa dating DPWH employee na ito. Wala daw hindi nakakakilala sa Barangay Pansol dito sa babayang dating taga-DPWH na ito. At alam din ng buong barangay ang biglaang pagyaman ng kanyang pamilya. Ayan. Sila, Mayor. Bal, nasaan siya ngayon? Ayan, nasa abroad o andito pa? Ang sabi, Mayor, nung kausap ko kagabing tapong alas 7 ng gabi, yung isang opisyal, pag nag-uusap kami, I don't know kung nakauwi na. Nasa Paris daw. Wow! Paris, nagkapakabi-kabi sa Paris Eiffel Tower. Mihigop ng 3-in-1. Pero, Spanish latte. Pero alam mo ba, believe tayo sa mga taong ganyan. Alam mo itong si Sally Santos ng Sims? Dati nagbebenta lang to ng DVD dun sa DPWH ang gagaling mga diskarte ngayon bilyonarya na sila. Magaling. Kaya lang sama-sama. Yun lang. Yun lang ang pangit doon. Samang paraang ginamit. Hindi magandang pamamaraan. Anyway, kanya-kanyang diskarte yan. Ayan, okay kung hindi nahuli, nahuli. Paano yan? Galing mo talaga investigative reporter ba? Binabawi na nila kay na hindi ka magaling. Kaya nga, Mayor, yung utos mo, Mayor, yung instruction mo, napasukin. Dito muna ako nag-concentrate dahil ilang linggo na namin binubuo ito, Mayor. Tsaka ito muna yung inuna ko. Tsaka timely, yan ang mainit na issue ngayon. Yan ang mainit at pinag-uusapan ngayon. Para makatulong tayo sa bayan. Yes, at may hearing ulit bukas. Makatulong tayo sa Senate Blue Ribbon Committee. Yes, Ayan, ICI. Tama, may hearing bukas Ito pa, Mayor, kabilang dun sa mga DPWH flood control project na nakupo o nakuha nitong kumpanya, nitong dating empleyado, babaeng empleyado ng DPWH, ay dito sa Quezon City, Calabar Zone, at naging sa Marinduque, ilang pang mga lugar. Wow. Grabe Yun yung mga nakuha nito, Mayor. Kabilang, Mayor. Teka muna, ba't nag-resign na sa DPWH? Ayun nangyari, hindi pa malinaw siguro sa investigasyon ng nagagawin ng opisina ni Secretary Ministration ng DPWH at ng Senado at maging ng Kongreso. Ay doon malalaman dahil hindi malinaw, Mayor, kung siya ba ay nag-retire na dahil nasa 60s na daw yung edad. Di malaman kung nag-retire o nag-resign na sa trabaho. Sigurado, kilala ni na Secretary Manny Bunoan, sina Yusek Alcantara, District Engineer Alcantara at Bryce Hernandez. At ayon, Mayor, dun sa aking source na nagbigay nitong mga dokumentong ito,
at napaka-komprehensibo. Meron pang may summary pa ito, Mayor, na ibinigay sa akin. Bukod dun sa mga ari-arian niya, Mayor, narito. Bukod dun sa 4 na mga bahay sa isang exclusive subdivision dito sa Quezon City. Yung bawat isang bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong piso. Ang kaloob na niya subdivision. 4 na bahay di umano at yung may resort sa Pangasinan, may gusali sa Pangasinan, mga lupain sa Pangasinan, at isang warehouse. I don't know kung anong meron dito sa warehouse na ito, na ginagawa raw event ginagawa daw venue tuwing mayroong mga mahahalagang mga event o mahalagang mga okasyon. Dito raw ang ginagawa nilang venue para sa mga mahalagang mga pagtitipon, at buwan-buwan ay nasa ibang bansa nung nakalipas na buwan ay nasa bansang Japan. At ang sabi nga nung kausap kong opisyal ng Quezon City na nakakakilala rito ay nasa Paris naman recently. I don't know kung nakabalik na. Ikaw naman, Vale, ano lang naman siya, enjoying the fruits of her labor. Initial. Ayan, para kang nag-i-special na balita kinukumpetensya muna ako lang. Sige, ayan. May bubuit ka na rin pala. So, initial. Initial? Teka, bago bigyan ni initial, ayan, abay sabi na ating bubit na gobernador, ayan, abay dyan sa Quezon City Hall, Mayor Joy Belmonte, yung isang opisyal dyan, daming sports car. Araw-araw, iba ang ginagamit. Aba, talaga. Iba talaga ang may nagtatrabaho sa gobyerno. Ayan. Okay, initials, Bal. Yung lady contractor, lady employee ng DPWH. Hindi na kailangang sabihin pa yung initial dahil yung kumpanya niya, ayun na yung initial. J. Tsaka lakay. J as in Jasmine. Josefa Lianes Escoda, ganun. Di ba, Bal, malapit yung pangalan niya doon? Josefina. Aba, nagagal mo ka agad, Ayan, Hindi, si Josefa Lianes Escoda ang tinitingnan ko lakay. Josefina ba? O Jose Maria? Ayan. Jose Marichan. Jose Marichan. J. Ano pa ang J? Josephine. Jocelyn. Kaya pinagkakatiwalaan ka ng mga bubuit mo, Mayor, dahil napakagaling mo. Sip-sip. May mamuhan na kita Wala rito, Mayor. Wala rito sa Quezon City. Kasama ko pa rin si Utoy Gaddafi Jr. Ako si Bal Gonzales, una sa Pilipinas. Next time nga, ipakita mo si Utoy. Asan si Utoy? Ayan, itabi mo si Pogo King. Ayan. Siya kasi ang nagka-camera lang kayo. Ayan. Ito po, bakit ba nakikita po yung mukhang yan? Ayan. Ito po ay piloto namin, Ayan. Dating driver ng Pogo King. Ayan. Alam mo, humarap ka sa camera. Ayaw na. Humarap ka sa camera para sumikat ka. Alam mo itong driver po namin ito, mahabigan na galing sa Pogo, Alam po niyo, mahabigan yung isang building ng isang Pogo King dito sa Manila. Ipinangalan sa kanya. Kaya ang yaman-yaman na nito. Baka maniwala. Sabi ko, ba't mo pa isinori? Nasa pangalan mo na. Baka daw habulin siya ni Commissioner Lumagi ng BIR. Siya pa yung makulong lakay mabuti na lamang, magaling si Bal. Ayan, na araw-araw pinapakain niya ng todo ito, Kaya kinuha nung dating yung Chinese na involved sa Pogo. Bumalik daw sa kanya. Ayan, dodoblehin pa ang sweldo. Ayaw na. Ayan. Isang napakahusay na piloto ito, Mayor. Nakita mo, ngayon ay cameraman na. At sinisinyasan ako, Mayor, dahil meron na nga kaming appointment sa opisina ni Secretary Vince Dizon. Ang sabi niya, magmamaneho na raw siya at dadalhin namin ang mga dokumentong ito sa opisina mismo ni Secretary Vince Dizon.
Ako si Val Gonzales. Back to you, Sister El at Mayor. Maraming salamat mula sa napakagaling namin investigative reporter. Sabay bawi ka ngayon. Arrest number 5, Val Gonzales. Daming bayan. Sandali lamang at may flash report ba yung kay Giselle? Ayan. Nakapag-report na si Giselle kanina yung iba kahapon pa naka-standby Then nandito kasi sa akin ba? Lakay yung report niya pero may bago daw na report so mamaya na si Giselle. Ganun ba? Ano ba yung report ni Anbantisan? Ito kasi Lakay yung kanina DO ito yung pagbabalik ng kuryente sa mga lugar na apektado ng naapektuhan ng Super Typhoon Nando pero mukhang mamaya Lakay iba na ang re-report ni Giselle. Okay, standby Giselle. Ano ang latest sa NBI? Ayan. Abay, binuo na pala yung bagong task force Secretary Boying. Yes, Lakay. Na tutulong. Ayan, na ginawang chief si Yusek Jesse Andres at si Director NBI Director Santiago. At sila ay tutulong daw sa paghahabol, Sister L, sa mga involved sa mga anomalya, flood control scandal, at ang important Secretary Boying. Tama yun, ha? Kung nag-o-offer itong si Alcantara na Bryce Hernandez na isolo yung ninakaw nila sa pinagkakitaan sa anomalya, bakit di natin tanggapin? Tanggapin na kaagad yan, ha? Pero sabi daw kasi Lakay, parang yun pala ang pinagtatalunan kahapon. Yung restitution ni Senator Marcoleta. Na dapat pala after daw, kukunin kung may ibabalik. Kaya lang maging practical din. Sabi ko, kung isinatcher yan, papatunayan mo bang nang isnatch yan sa korte yan pagka ito na, nako sa kanya, isinosoli nga inisnatch. Binabalik na. Tatanggihan pa ba yun? Dapat daw kasi Lakay sundin ang batas. Ganon. Pero depende siguro pagka may tinatawag silang caught in pari delicto ba yun? Ayan. Caught in the act. Ayan. At saka kung yung akusado na mismo ang nagbibigay, ayan. Kunin mo na. Baka mawala pa yan. Ebidensya rin yan. Pera ng bayan yan. Di ba sigawan ng mga taga-EDSA kahapon? Anong linggo? September 21. Isoli ang ninakaw sa bayan. Ito, sinosoli na, ha? Ba't tayong tanggapin? Daming bayan. Yan daw ang batas, sabi ni Senator Marcoleta. Oo nga, Lakay. Duralex sed lex. Ayan. The law is hard, but it is the law. Maganda umaga po mga kababayan. Ito ay yung lingkod Dayo Makalma at meron pa akong exciting na balita para po sa inyo. Ngayong 50th anniversary ng Mega, may Mega Millionario promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o 1 million pesos. Simple lang sumali. Bumili ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at i-text sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala, ayan, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo ng kotse, ha? At ang kotse ay parang kotse ni Sister L. Ayan, ang premyo rito Sister L, ayan, Lakay. Toyota Race. Wow! Ako po si Dayo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Millionario promo. Daming bayan. Standby Ednyala Parosa, standby Giselle, standby Raymond at Paas. Ayan, tingnan nga natin kung sino mas magaling na investigative reporter, si Val Gonzales o si Raymond at Paas. Ayan. 6 daw na senador, Sister L. Baka magkaubusan na. Ayan. Hindi naman siguro. Standby man ang Milky Rigunan. Ayan. Kailan babalik si Congressman Saldico, ha? At kailan magiging speaker aking favorite? Ayan. Sino yung favorite mo? Congressman Kiko Barsaga is the name. Daming bayan. I'm sorry po. Daming komedyante. Lakay. Oras, defender of Carly and Sara Diskaya. Grabe ka kay Attorney Cornelio Samaniego. Attorney Cornelio Samaniego III is the name. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:10.
kung balitaan lang din for si RS-15 Giselle Ricafort. Yes. Mukhang sasali ito sa sa America's Got Talent. Hindi Ayan. lakay. Di ba? Ikaw ang seryoso na mukha ko eh. Pero ito lakay, bagong-bago. Dahil si... Kakanta na ba? Ayan. Mukhang may kakanta na lakay. Kakanta ulit, ha? Sana naman, dahil yung dating district engineer... Akala ko mga sundalo at mga pulis ang magaling sa video karaoke. Ayan. Pati pala mga taga DPWH. Magaling din lakay kumanta. Dahil itong dating district engineer ng unang distrito ng Bulacan na si Engineer Henry Alcantara at si Engineer Bryce Hernandez ay dumating na lakay dyan sa tanggapan ng ICI. Saan ba ang opisina ng ICI? RH-15 Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister El, dumating na dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City ang sinibak na DPWH District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Lakay, gwardyado itong bantay sarado itong dalawa na dumating dito sa Taguig City at parehas na naka-bullet vest lakay. Oo, inaasahan lakay na sila ay kakausapin at makikipagpulong sa mga miyembro at opisyal ng Independent Commission. Kanina, nauna nang dumating dito sa tanggapan ICI, si ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang sa ambush interview lakay ng tumanggi na lakay na magpaunlak ng panayam sa media o sumagot sa mga tanong ng media sina Alcantara at Hernandez. Pero sa ambush interview naman natin kay Mayor Magalong, kinumpirma niya na yung Lamborghini ni Hernandez ay isusurrender na rin sa ICI ngayong araw. Sabi ni Magalong, alam na rin daw nila kung nasaan yung Ferrari ni Hernandez, pero hindi daw yan ma-start, kaya posible na isakay na lamang nila sa isang trailer truck yung Ferrari para dalhin dito sa tanggapan ng ICI. Dito Pahila lakay sa sa MMDA. dating opisina yan. Lakay sa dating opisina. Lakay, parang kukuha na lang sila lakay ng trailer truck na susundo doon sa Ferrari para dalhin dito sa dating opisina ng CICC lakay sa Taguig City. Ang sabi ni Mayor Magalong, isusuko raw ni Hernandez yung lahat ng kanyang luxury car sa ICI. Ganyan daw yung paggarantiya ni Hernandez sa komisyon. Kabilang lakay yung una na niyang naisauli na GMC na nagkakahalaga naman ng 12 milyon. Sabi ni Magalong, i-custody daw muna ng ICI yung mga luxury car na yan at mayroon namang proper disposition. Antabayanan lakay kung sino pa yung mga lakay. Ilan daw yung luxury cars ni Bryce Hernandez na isosole? Lakay, walang binanggit na bilang lakay, pero sa mga nauna ng lumabas lakay na report bilang DPWH yata lakay ay nag-utos na rin sa hiniling na rin sa AMLAC lakay na i-freeze yung mga vehicle o sasakyan ng iba't ibang personality, kasama lakay yung 35 million na halaga ng mga luxury car ni Bryce Hernandez. Kung ilan lakay yung ikinumit ni Hernandez na isurrender dito sa ICI lakay, iyan yung hindi pa binabanggit ni Mayor Magalong. Antabayan na natin lakay dahil Giselle, sandali. Si Mayor Magalong ba may death threat din ba? Ba't naka-bulletproof vest yata? Lakay, parang lakay hindi naman naka-bulletproof. Ano yung bag ba yan? Parang bag lakay? Bag ba yan? Oo, lakay, may kinuha lang sa likod ng kanyang sasakayan lakay. Mamaya yung mga si Mayor Magalong lakay, batay doon sa mga unang information, ay magkakaroon din ng site inspection doon sa mga maanomalya na flood control project. Bagamat hindi pa kumpirmado kung saang lugar, ay dito raw yan sa Metro Manila. Hinihintay namin lakay kasi hindi rin sinasabi ng ICI para na rin sa safety ng mga inimbitahan na resource person. Hinihintay namin kung sino-sino yung mga inimbitahan na resource person at makikipagpulong ngayon sa mga miyembro ng ICI dito lakay sa Taguig City. Ito si Giselle report para sa DZRH. Giselle, ayan, may assignment ka. Ayan,
Itanong mo nga kung ayan sa mga members ng ICI mamaya kung may press con o magpapa-interview sila. Ayan na. Yung bang mga bank accounts na ipinapa-freeze, kasama ba yung mga yung mga properties like mansion, mga ganyan, mga apartment o kaya ayan mga luxury cars. Kasama ba sa yan? Kukumpiskahin? Yes, Lakay, itatanong natin yan, Lakay, kung kung bababa ulit si Mayor Magalong. Kasi, Lakay, dito sa mga nakalipas na araw, hindi rin nagkakaroon ng press con at puro closed door meeting, Lakay, yung ginagawa ng mga member ng ICI at nung kanilang mga iniimbitahan na resource person. Pero, Lakay, kapag bumaba si Mayor Magalong, yung kanilang special advisor, itatanong natin yan, Lakay. At saka isa pa, ayan paano kung kasi lahat sila gusto maging state witness, mga Diskaya, ayan si Bryce Hernandez, si Alcantara, pwede bang gawing witness sila lahat? State witness. Oo, Lakay, pinag-uusapan nga namin yan, Lakay, kanina kung meron din ba kung ilan yung mga tatanggapin o nairekomenda na sa witness protection program, Lakay. Sige. Okay nga Roda, marami saan sa BGC yan, Giselle? Anong building yan sa sa Taguig? Lakay, dito Lakay yung tanggapan ng ICI sa National Cybercrime Hub, Lakay. National Cybercrime Hub. Nasa malapit dito, ba malapit ba sa Aura? Saan yan? Lakay dito sa magkakatabi sila, Lakay, nung tanggapan ng Department of Energy. Dito rin yung CICC, Lakay. Department of Energy. Ayan. Yes, Lakay. Okay. Sige nga, Ruda. Maraming salamat, Giselle. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Di kaya nagsuntukan itong si yung sabi siguro, si Bryce at saka si Henry Alcantara. Ang ninong niya yata yung isa. Ninong din niya. Ninong niya din ba si... Ang binabanggit nila kay na ninong, yung Lawrence. Yung kahapon na... Yung meeting place na taguan ng pera. Yung sabi daw ay bagman. Ang bagman. Tapos nagtatawanan sila sa Senado dahil sabi niya, hindi naman po ako nagsabi na bagman sabi ni Bryce. Ikaw po nagsabing bagman, kinonfirm ko lang. Sabi, hindi naman kasi Arjo. Sa pelikula lang yan. Pero sa loob ng ilang dekada kuyahan, ang serbisyo ng pabalita ng inyong lingkod. Patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kay ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennial sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Mga kuyang at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi niyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug Stores na malapit sa inyo at mag-uwi ng sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Tanda po yan ng pagmamahal. At happy birthday muna kay Yusek Graciano Yumul Jr. Ayan Yusek, kumusta ka na ha? Long time no see ha? At si ating Tessa Fajardo, ba ating? Sabi ba ka ni Right Word Civil? Ayan Kuyang General Faji, ayan Bong Faji Fajardo, happy birthday. At birthday din pala ni Congressman Nicky Briones. Ayan. Binabati ng mga taga-Department of Health. Ha? Talaga? Binabati ni Secretary Ted Herbosa. Talaga? Happy birthday kong Nicky. Ayan. Alam mo tayong barikan dyan. Oy, si Noble Matt Cruz, Kuyang Lino Manalo, John Hernandez ng San Miguel Corporation. Papainom daw siya ng emperador. Ayan. At Kuyang Didi Gonzales, happy birthday Kuyang ha. Binabati naman Kuyang sa TM Kalam Masonic Lads. Di ka raw nagpaparamdam. At syempre kay Colonel
Josefino Disesto ng ang police chief ng Pasay, nagbe-birthday pala ngayon. At siyempre si Joyce Taruk, ayan, binabati ni Director Jose Taruk V. Ayan, si Kathleen Joy Kakdak, ha? Binabati ni pamangkin pala natin ito, ha? Binabati ni Kuyang Mr. General Manny Kakdak. At happy birthday din kay Mama Juliet Cabanela, 69 years old ngayon, mula kay Rodel, Noemi at Romel. Siyempre, binabati natin si Kuyang Junior Warden, Judge Boyet Mapili, at kay District Engineer Almer Miranda ng 3rd District ng Pampanga. Kumusta na si Kong Dong Gonzales dyan, ano, ha? At binabati pa rin natin, belated happy birthday kay Bossing Ray Langit at Attorney Jimmy Policarpio. Daming bayan. Standby, Edniel Parosay. Standby, Raymond Dadpaas. Nako, Sister L. Yes, isang senador, ha? Yan. Babae? Ha? Daming bayan. Senadora? Nako. Totoo ba yan? Dahil mga exciting na balita ngayon, mga kuya, mga ating, ano, ha? Ayan. Ang ano lang lakay, ang hirap lang kasi hindi mo pwedeng pangalanan eh. Ayan. Baka makontent tayo, patawag tayo sa cyber libel ka pa. Hintayin na lang natin. Ayan. Yes. Siyempre, mga ano yan, ha? Ma-impluensya. Pero yung isang senador dyan, yung dalawang Mercedes-Benz Gcash niya, Jerry Baha, ayan. Magkano ba ang Mercedes-Benz Gcash Tisoy? Ayan, black and white. Baka favorite color niya yun. Oo nga, black and white. Ayan. Wala na, nakatago na rin. Naisubi. Tanong, kanino pinatago? Ayan. Oras, Sister L. 9:25. Sorry, hindi na ako Daming bayan. Oras, Sister L. 9:31. Parang hinang-hina ka na, lakay. Nanluma ako dito sa... May nabasa ka ba? Oo. Hindi ko akalain. Sabi nga, don't judge the book by its cover. Ayan. Don't judge my brother, he's not a book. Ayan. Akala ko, don't judge my brother, you're not a lawyer. You're not a judge. Baka magkaubusan na. Mangilan-gilan lang yan, lakay matitira. Patay tayo dyan. Chairman na George Garcia, ayan, paano ba yan? Pero kahit na di ba yung mga nakulong nun, sila pa rin naman, hindi naman nagkaroon ng special election, di ba? Hindi naman, lakay. Ayan, si Senator, Senator Jinggoy. Ayan, Bong Revilla. Ayan, si Laila de Lima. Ayan, si Trillanes. Ayan, di ba? Nakulong pero nakatakbo pa rin naman. Nag-opisina pa. Ayan, kasi si former senator at ngayon ay Congresswoman Leila, 'di ba? Ayan, si Senator De Lima. Kaya sabi ko sa inyo, the Duralex said Lex, the law is hard but it is the law. Ayan, ay sabi nila, sabi gano'n kaya hindi pwede silang husgahan. They are innocent until proven guilty. Yes. Daming bayan. Kaya ang daming malakas loob Yung mga galing abogado, kanya-kanyang palusot, kanya-kanyang... Ano yan, lakay? Battle of the brains. Ganun ba yan? Akala battle of the liars. Lawyers. Lawyer, lakay. Kung sino ang magaling sa reasoning, pagka ikaw ay medyo mahina mag-function yung utak mo, matatalo ka. Batiin na lang natin si Lola Remedios ng happy birthday, ha? Ayan, contemporary ni Manong Johnny ito, ha? Ayan, 97 years old. Ay, wow. Happy birthday Lola Remedios Brotonela Camacho, ayan, ng Balayan, Batangas. Magpakakain ka ng Balayan, Bagoong. Ayan, binabati ni Imelda.
Imelda Marcos, Imelda Dambo Hernandez. Ayan. Lola Remedios, happy birthday po. At kay, ito rin, batang-bata, ha? Si Francisco Frank Tapay, 93 years old, ng Barangay San Roque, Alaminos, Laguna. Binabati ni Mr. Edwin Ernie, ha? At Colonel Chris Diaz, ayan, happy birthday ng Philippine Army. Ayan, 103rd Infantry Brigade, si Marshal Benafe. At si Barangay Tanod, si Barangay hindi Tagay, Barangay Tanod, Honorio Paringit. Batang-bata rin, Sister L. 71 years old. Ay, wow. Binabati ni Kapitan Ronil Liabac, Erwin Coronacion, Totoy Paringit at Neo Orlando at ng Real Quezon. At happy birthday pa kay Kuyang Rene Escurel, Kuyang Boy Bonoan, ano to ni Secretary Manny Bonoan, Froilan Makasinag at Kuyang Tom Testor. At congratulations ulit kay former Customs Commissioner Bienvenido Y. Rubio. Ayan, ang ating newly raised, newly obligated brother, mga brethren. Daming bayan. Si baunahan natin si Raymond o si Edniel muna Lakay. Ayan, si Edniel muna nako, mga senador pinaharap din sa Independent Commission on Infrastructure. Nako. Di ba nagpunta na si Senator Joel Villanueva yata kahapon, Raymond? Haharap siya uli. Ayan. Pero paano si Senator Jinggoy? At si Congresswoman Mitch Kahayon. Uy. Ayan. At may isa pala si... Ayan, binanggit tuloy si dating Senador Bong Revilla. Sabi niya, natalo na ako, isasabit pa ako. Pero ang maliwanag dun sa naintindihan ko sa statement ni Engineer Alcantara Lakay ay hindi niya nakausap or kilala. Parang binabanggit lang daw sa kanya ni Yusek Bernardo. Ayan, nanahimik na ako, dadamay pa. Natalo na nga ako eh. Tsaka, graduate na ako. Yung kay Senator Joel naman Lakay, ay hindi daw alam ni Senator Joel na yung ibinigay sa kanya ay galing sa flood control. Sabi ni Engineer Alcantara. Dahil ang hiningi pala sa kanila ay yung yung parang lang Lakay, yung building siya parang pagpapatayo lang para dun sa lugar. Pero sabi daw ni Yusek Bernardo, hindi, bigyan na lang natin ng ganito. Ewan ko kung anong katotohanan, pero yun yung kanyang statement sa hearing kahapon, Lakay. Paano yung mga senador na hindi pa nababanggit ang pangalan? Multi-purpose hall pala. Multi-purpose hall. Lakay, yung para kay San Joel na hinihingi niya na proyekto dun sa lugar. Pero hindi nila napagbigyan. Akala ko pinupatay na ispa. Ano kaya yun? Hindi kaya si Bryce at si Henry Alcantara nagpatayo doon. Sila. Daming. Pinipigilan ko na yung tawa ko kasi baka... Ikaw naman, nagtatanong na ako, Raymond. Ito si Sir, tawa, bungis-ngis ka kasi talaga. Kasi mayroon akong si Edniel muna. Tapos natin si Edniel dahil ang Philippine National Police handa daw makipagtulungan sa investigasyon naman ng Commission on Human Rights sa September 21 violence. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, handa ngang makipagtulungan ng Philippine National Police sa ikinakasang impartial inquiry ng Commission on Human Rights o CHR kasunod na umano'y irregularidad sa aksyon ng mga parak sa rally kontra korupsyon nitong 21 ng Setyembre. Pero ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, wala pa sila natatanggap na formal na imbitasyon mula sa CHR. Sa kabila nito, kinikilala umano ng PNP ang mandato ng komisyon na magsagawa ng isang independent na investigasyon. Nauna nang sinabi ng pambansang pulisya na makakasuhan ang mga nanggulo at naaresto nitong araw ng Linggo. Pumalagding si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa akusasyon ng police brutality at sa halip ay iginiit na daang mga tauhan pa nga nito ang nasaktan o nasugatan. Umabot sa 216 na individual ang naaresto kung saan 89 ang minor de edad. Sinasabing bilang ng minors, 65 ang edad 15 hanggang 17 anyos habang 24 naman ang mga bata edad 14 pababa.
Ito si Edniel Parrosa. Edniel. Ulat para sa DZRH. Lakay. Kasama sa mga imbestiga yung sinasabing mga financiers, ayan, at mga nag-udyok sa mga nanggulo. Dalawang anggulo, Lakay, ang inimbestigahan ngayon ng PNP. Yung una nga yung binabanggit ni Secretary John Vic Remulla. John Vic. Na may financier nga na 3,000 raw kada tao sa panayam ng DZRH. Pangalawa, Lakay, yung binabanggit ni Yorme Isko Moreno na allegedly may dating politician ang nasa likod nitong pagpapagalaw sa binabanggit niyang rioters o mga kabataang nanggulo nitong araw ng linggo, Lakay. Ayan, kanina na-interview ni Kong Angelo Palmone si dating Congressman Harry Amping. Ayan, itinatanggi yung mga insinuation na baka daw siya kasama. Ayan, narinig ko rin siya, pati si Ate ni Topacio. Ayan, Topacio, sila nga daw ang sumasaway dun sa mga yung mga nanghiikait na manggulo. Ayan, yung mga nakaitim. Oo, Lakay. Pero alam mo, magandang anggulo rin, Lakay, yung interview mo noong nakaraan kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Dahil yung watawat na ginamit ng ilan sa mga rallyista na gumamit ng logo, Lakay, ng anime na One Piece. Yung One Piece. One Piece. O yung bungo na may kalansay. Ay nakita rin, Lakay, doon sa mga rally sa Nepal at Indonesia itong mga nagdaang mga linggo. At sa ngayon, kabilang yan doon sa mga sabi nga ng security officials, dapat pang mabantayan sa mga sunod na pagkakataon. Ayan. Kung gumagamit pa sila ng One Piece, dapat 2-piece chicken na lang. Mabubusog pa tayo. Iba naman yun. Pero ito nga yun yung sa anime yan, Lakay, na One Piece. Japanese anime pala yan. Yes. Buti mo na sana kung si Johnny Depp ang nilagay dyan. Sikat kasi yan, Lakay, yung One Piece. Pagtapos nga, Lakay, ng interview mo kay Secretary Gibo, ang daming nagalit ng mga anime fans. Ganun ba? Social media dahil nadamay raw ang One Piece. Pero may mga video nga doon sa Nepal at Indonesia na kasama yung same logo doon sa mga ginagamit ng mga marasting nagrally. Parang mga nagiging international symbol na ng sign of protest at para sa justisya. Justice. Correct, Lakay. At saka lumalabas, Lakay, na yung hikayatan ba o yung pinakapagpaplano ay talagang through internet o social media. At doon na sinasagawa ng mga kabataan yung kanilang pagkikayat sa isa't isa. Okay nga, Rod. Teka muna, anong latest nga pala? Nasaan na yung mga hinuli? May mga pinakawalan na ba? Kasi may mga nagrarally pa nung kahapon, ha? Napalayaan na rin yung mga hinuli, ayan, mga ganyan. Nasaan na sila? Nakasuhan na ba sila? Wala pang update, Lakay, kung nakasuhan na. Pero syempre kapag minor, may dadaan ng procedures yan, Lakay, kagaya nung dapat may witness ng DSWD. DSWD yan. Kanilang pagproseso. Kaya malalaman natin, Lakay, doon sa update ng Philippine National Police. Dahil hanggang kahapon, ang binabagit pa lamang nila is yung numbers ng mga tao o yung mga naaresto. At tiniyak naman nila na airtight daw yung isa sa pangalaban doon sa mga nahuli. Ayan, kumusta ang mga taga-Campo Aguinaldo? Ayan, taga-Campo Bonifacio. Ayan, kumusta ating mga kasundaluhan? Kasi sa mga nakita natin ngayon, parang nakadismaya. Ayan, sa Senado, sa Kongreso, ayan, ano ba naman ito? Ayan, so tahimik ba? Kumusta ating mga sundalo? Lakay, kausap natin kahapon si AFP spokesperson at kanila public affairs chief din sa bahagi naman ng PAO sa AFP at kanilang termino, Lakay, na ginagamit, alam mo, intact pa rin ang internal situation sa Camp Aguinaldo. Kasunod nga nitong rally, nag-rally nitong September 21 din, dyan sa Gate 4 ng AFP headquarters. Bagamat kinumpirma nila slightly, Lakay, na nakamit pala nitong grupo ng former soldiers, itong si General Bronner, para sa isang meeting. Pero ang sinasabi ng AFP, Lakay, ang meeting naman na ito ay para lamang doon sa pag-secure ng permit o ng, kumbaga, inilatag lamang yung security protocols at usapin doon sa gagawing rally. Pero wala nang binanggit doon sa kanilang pag-uusap. Ang sinasabi ng AFP ay intact sila, Lakay, internally sa loob ng AFP. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Daming bayan.
Nako, eto na ang report ni Raymond Dadpaas. Sino ang ilang pang senador? Ayan, na madadawit ba? Ayan, o ipapatawag din sa ICI. At meron bang lady senator? Ayan. Kasama ba? Dahil lang ICI lakay, ang mga senador ay pinahaharap dyan nga sa Independent Commission on Infrastructure. Kaugnay pa rin dito sa issue ng flood control scandal. Pero sandali lamang, Raymond. Ayan, nagagalan si Billy Ray Bates. Ha? Ay, commercial pa tayo. Baka daw hindi tayo magkaroon ng bonus. 13-month, 14-month, 15-month pay. Take it away, Billy Boy. Ang oras na yan ay hatid sa... Gobyerno natin. Ito, pinuputakte na ako, Sister L. Ayan. Anong puputakte sa'yo dyan, Lakay? Sino ba yung iba pang senador na sabit din? Ayan. At sino yung lady senator? Si ano po? Si Josie at Andy Veneracion ng Cabanatuan City. Ayan, nagpapabati po. Ayan, good morning. Kasi daw Lakay, nagbigay ka ng hint na mayroon pang isa. My lips are sealed. Ayan. Morris Arcachimon ako, ha? Bababaan natin kay Raymond kung may alam siya. Ayan, siya na magbanggit muna. Ayan, magbigay ng clue. Ayan, tawagin mo report ni Raymond. Alamin muna natin ang latest sa Senado dahil mga senador pinaharap naman sa Independent Commission on Infrastructure. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, isa-isang pinakaharap ang mga senador sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ito ay may kaugnayan sa kontrobersiya sa mga flood control projects. Unang humarap sa ICI si Senate President Vicente Tito Soto III at nagbigay briefing deal sa budget process sa Senado, kasama na kung paano yung mga pagpasok ng mga amendments at insertion sa national budget. Dito ipinaliwanag yung mga individual at institutional amendments. Kahapon ay sumunod na humarap si dating Senator Grace Poe bilang dating chairman ng Senate Committee on Finance. Nagpasalamat si Senador Poe at nabigyan siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa nalalaman hinggil sa naging proseso ng 2025 budget sa Senado. Paliwanag ni Poe, lahat ng mga senador ay merong individual at institutional amendments. Isinusumiti ito sa Secretariat ng Finance Committee bago dalhin sa kanya at i-reconcile ng Technical Working Group ng Senado at Kamara de Representantes. Lahat ng mga amendments ay pinipresenta at coordinated sa Department of Budget and Management bago ang ratifikasyon ng Senado at Kamara. Itinanggi ni Poe na ito ay may alam sa sinasabing small committee na nagpupulong ng closed door at siyang nasa likod ng mga budget insertion dahil kailanman ay wala siyang dinaluhan na pulong ng small committee. Kahapon din ay magkasunod na humarap sa ICI sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. Marami sana ako itatanong sa'yo. Kaya lang, dahil pa report dito, 10 pa. O sa Kongreso, Sister L. Mula dyan sa Senado. Ano ang latest kay Manang Milky? Yes, Ayan. dahil mula lakay dyan sa Senado, alamin naman natin ang latest sa Kamara, pagsasampa ng kasong plunder. Bukod nga sa expulsion sa Kamara, kasama sa ethics complaint ni Congressman Tiangco, laban naman kay Congressman Saldico. Alamin natin ang report mula kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, hindi sapat na mapatalsik lang sa Kamara na Bicol Party List Representative Elizalde sa kanyang ethics complaint. Sinabi ni Representative Toby Chanco ng Navotas, dapat masampahan ng kasong plunder si Ko dahil sa nakulimbat na milyong-milyong pisong pondo. Ang kay Chanco, mabigat ang maalegasyon kay Ko ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagpapatunay ang ito ng mga alegasyon ng insertions sa 2025 General Appropriations Bill kung saan si Ko ang chairman ng House Appropriations Committee noong 19 Congress. Dagdag pa ni Chanco, malaki din ang dapat ipaliwanag ni Ko sa mga ginawang palpak o ghost projects ng SunWest Inc.
kung saan siya ang sinasabing isa sa mamay-ari. Si Ko ay nanatiling nasa abroad pero kinansela na ni House Speaker Faustino D. III ang travel authority nito at pinababalik na sa lalong madaling panahon dito sa Pilipinas. 10 araw ang ibinigay na palugit ni D para umuwi na sa Pilipinas si Ko. Kahapon naglabas ng statement si Ko at pinabulaanan lahat ng mga alegasyon laban sa kanya sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee at sasagutin daw niya lahat ng mga ito sa tamang panahon at sa tamang venue. Ako si New Craig Nagulat para sa Diesel. Yes, okay. Kailan na babalik si Congressman Saldico? Nako, nakayaan ng malaking tanong dito sa Kamara. Pero 10 days yung palugit. September 29 yata magtatapos yung 10 days deadline na ibinigay ni Speaker D. So, ang tabayaran pa lamang lakay. At siguro after that, saka lamang hahanap ng aksyon o kaya magpapataw ng sanction ang Kamara kung hindi pa rin siya susunod. Okay nga ron. Maraming salamat, Mana Milky. Na umaga lakay, balik sa inyong dalawa ni Sister L. Daming bayan. Samantala, report mula kay Boy Gonzales, 500 milyong piso halaga ng mga luxury cars. Wow! Ng mga iniimbestigang opisyal at 4.7 billion pesos na halaga ng air assets. Wow! Pagka air assets po mga kaibigan, mga helicopter at mga private jets po ito, ha? Ayan na. 4.7 billion pesos na halaga ng air assets. Kasama dyan mga aeroplano at helicopter ni Congressman Saldico. Natuklasan ng DPWH. Wow! Ilang kaya ang helicopter tsaka jet niya? Siguro pagka umuwi ito ng vehicle, Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G. Lakaya Deo, Sister L, may git kalating bilyong pisong halaga na mga sakyan at tinatayang 4 na bilyong pisong halaga ng mga aeroplano at helicopter ang natukoy ng DPWH mula sa mga opisyal na iniimbestigahan dahil sa umano'y katiwalian at substandard project. Sa isang press conference, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, lumabas sa tala ng LTO na may halos 500 bilyong pisong halaga na mga sakyan na nakapangalan sa 26 na individual, kabilang may higit sa 200 milyon na konektado mano sa pamilya Biskaya o sa Biskaya. Sabi ng kalihim, iniulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines na may 11 air asset na nagkakalaga naman ng 4.7 billion. Ilang air assets? Ilang air assets? Ilan? 11 air asset. So, dito sa 11, ilan ng helicopter, ilan ng aeroplano? Hindi pa na magidlaki, 15 law. Kasama yung mga aeroplano at chopper. Nagkakalaga daw lakay ng 4.7 billion. Sino may sabi? Si Dizon, Secretary Dizon. Vince Dizon. Okay, proceed. Karamihan ay iniugnay kay Congressman Saldico at sa Haipon na Construction Development Corporation. Kaugnito, tiniyak nito na isisumite ang impormasyon sa DOJ, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at Internet Leasing Initiative para sa kaukulang aksyon. Dinalaan din ng ahensya ang publiko na huwag makipagtransaksyon sa pagbili ng mga ari-arian ng mga inimbestigang opisyal upang hindi sila madamay sa kaso. Samantala lakay, nagpalabas naman ng show cause order ang DPWH sa laban sa ilang regional director at district engineers dahil sa mga aligasyon ng katiwalian, substandard project at labis na marangyang pamumuhay. Kabilang lakay sa pinangalanan ni Dizon ay sina R.D. Gerard Opulencia ng NCR. Ito yung labis style. R.D. Danilo Villa ng Region 7. Labis lifestyle. Director Gerard Pacanam, dating RD ng Regional 4B. Substandard Project. RD Kadapi Tanggol ng CAR. Failure to cooperate with ongoing investigation. Attorney Brando Raya, Road Chief ng Region 7. Ito yung labis lifestyle. District Engineer Isabelo Baleros, dating District Engineer ng Las Piñas, Muntinlupa, District
Engineering Office Substandard Project. DE Almer Miranda ng Pampanga First District Engineering Office ang Substandard Project. Si DE Hill Lorenzo ng La Union, DEO Substandard Project. Ang District Engineer Arturo Gonzales Jr. ng Quezon City at First District Engineering Office Substandard Project. Si District Engineer Johnny Protesta Jr. ng Quezon City, Second District Engineering Office Substandard Project. Ayon sa Quezon, bahagi ito ng nagpapatuloy ng internal cleansing initiative para masawatan na ang katiwalian at matiyak ang pananagutan ng mga opisyal habang nagpapatuloy pa ang mga investigasyon at mahalagang proyekto ng ahensya. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wow, grabe. Maraming salamat po. Ang dami, ha? Oo. Kayo mga tambay na engineer dyan, ayan, mag-ready kayo, mag-apply na kayo sa DPWH. Mukhang marami ang masisibak. Daming bayan. Kay Henry Uri. Samantala si Vice President Sara Duterte pumalag sa pagre-report kay Pangulong Bongbong Marcos ng isang embassy official hinggil sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa The Netherlands. Alamin natin ang report mula kay RH7 Henry Uri. Henry. Sister El, lakay, pumalag si Vice President Sara Duterte sa pagpasok ng isang embassy official sa detention facility ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, nakarating sa kanya ang impormasyon galing mismo sa Palasyo ng Malacanang na isang opisyal ng Philippine Embassy sa The Hague ang pumasok sa kulungan ni PRRD para sa tinatawag na welfare check. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, batay sa ICC ruling, sino mang opisyal ng gobyerno na papasok sa kulungan ng kanyang ama na dating Pangulo ay dapat humingi muna ng permiso sa family member nila o sa kanya bago ito tuluyang pumasok sa detention facility. Diin ng Vice President, halos araw-araw naman ay may nabisitang membro ng kanilang pamilya sa kanyang ama pero walang nagpaalam maski sino mang embassy official hinggil sa nasabing pagbisita. Dahil dito, sinabi ng pangalawang Pangulo na sakaling mamatay sa kulungan o may mangyaring masama, mananagot ang palasyo dito dahil ito'y malinaw na order ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpapanggap lamang sa tinatawag na welfare check. Gayit pa ng Vice Presidente, hindi kailanman kailangan ng Pangulong Duterte ng ganitong klase ng pagbisita dahil kaya nilang alagaan ang kanilang ama na ngayon ay nakapiit sa The Hague sa The Netherlands. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sino siya? Ayan, maraming salamat Henry Uri mula sa The Hague Street, ayan, Pasay City. Hindi naman pala. Akala ko galing sa The Netherlands. Ayan, okay. Maraming salamat Henry. Ayan, binati na namin gracias si Mrs. Josie and Andy Veneracion ng Cabanatuan City. Merry Christmas! Parang ang bigat lakay sa feeling kahit Christmas yung song. Pero sexy na suot mo na. Salamat lakay. Diyos ko, hindi na 3 inches above din 5 inches above din. Grabe ka naman. Pangbata nga tong suot ko ngayon pambagets-bagets lang yan. Kang tutuwad-tuwad niya. Oy, pero lakay, bago tayo magpaalam, gusto ko lang batiin ng Diyos Marahay na aga mga kababayan ko dyan sa Jubilar Albay. Lalo na lakay sa mga taga-barangay Bautista, Jubilar Albay. Maraming nanonood sa atin dyan, lakay. Marami tayong mga followers at listeners. Actually, lakay, nanonood sila madalas sa TV, sa RH TV. Ayan. At sa tito ko sa Sorsogon, si Tito Edwin na laging nanonood. Ayan. Tatadwit, ayan. Baka magtampo sa akin, lakay Oo nga, kasi death anniversary ng nanay mo, si Benvenido o si Yolanda? Si Mama Yoli, lakay. First death anniversary nung 21. Ayan.
And it's just about At yan nakaba natin palatuntunang damdaming bayan. Kulang pa oras namin. Para sana i-discuss sa Senado kaya lang. Laki na stress na ako. Pwede bang mag-breakfast na muna tayo? Oo, ginutom na nga ako. May puto bumbong si Ate Dulce. Ganun ba? Tapos ang Perdigones. Biyernes pa. Biyernes pa. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Oy, tika muna. Pasalamatan nga pala natin yung mga kuyang natin sa Manila Travel Square and Compass Club. Ayan, sila ay nag-donate ng 200,000 pesos. Wow, ayan. Salamat po. Ipagpalain kayo ng Diyos. Yes, sa DZRH Operation Tulong. Maraming salamat sa aming presidente. Ayan, Fiscal Winnie Edad. Ayan, kuyang Fiscal Jess Bautista. Of course, ang aming godfather sa Manila Travelers. Very worshipful. Engineer Humobono Boy Pique. Ayan, maraming salamat kuyang Winnie, ha? Mali po ang pangalan nung nailagay sa cheque. Ayan, napakipalitan po. Ayan, dapat MBC DZRH Operation Tulong. Ayan. At kuyang Colonel Adora Arevalo. Ayan, kuyang Kenneth Go at Nervil Peñalosa. Ayan, Edison Chua at lahat. Oy, si Sheriff, baka magtampo, ha? Si Sheriff June De La Cruz, Colonel June Arias, at marami pa iba hindi ko na nabanggit. Operation Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, 10:05. This time check is brought to you by